Now, para sa akin, okay lang yun. Okay lang yun kasi, let's say, marami kang pamilya, maraming pamilya, meron kang pamilya, may 3 yung girlfriend mo, kailangan mo ng pera. Kailangan mo ng security. Pero, hindi mo ba natanong sa sarili mo na you're exchanging security with time. Mhm. Kalaban mo yung oras dun sa security na yun. And ako kasi, siguro, malakas lang talaga yung tiwala ko sa sarili ko. Yung parang, kaya ko to. Yung, kaya ko to mindset na, actually, to be honest guys, nung nag-full-time ako, hindi siya parang straight road. Ang dami pa ring bako-bako, ang dami pa ring diversion na naganap. And dumarating yung time na sinasabi ko na, balik kaya ako sa work. Parang may ganun akong time cap. Pero, ine-entertain ko lang siya, guys. Parang mga 2 seconds, 3 seconds na. And then, ang go-to mindset ko, hindi, kaya ko to. Kasi naniniwala ako na darating yung point na i-doubt mo yung mga decisions mo sa buhay, like full-time trading. Pero, hindi mo na mababawi kasi yung, yung resignation letter mo eh. Darating sa point na i-doubt mo kung tama ba yung decision mo. Pero, ang counterpunch nun is, kaya ko to. Kaya ko to mindset. Pag pumasok yung fear, counteran mo lagi ng kaya ko to. Oo. It's a world of twos. Sabi nga nung mentor ko. Na, dalawang palagi yan. Merong fear, merong courage. Merong tatay, merong anak. Merong husband, merong wife. So, basically, merong security, merong freedom. Sabi ko nga kanina nung introduction, walang tama or mali. Ang tinitignan lang natin dito is what's useful and what's not, what's impactful and what's not. 'Di ba? So, 'di ba kaya nga they value security kasi takot talaga sila. Gusto nila ng panangga. 'Di ba? Kumbaga parang ayaw kong pumunta sa laban na wala akong shield. 'Di ba? And in a marketing sense, in a business sense, ito yung ginagamit na selling point ng mga insurance, di ba? Kasi when you talk about, when you deal with people who value security, syempre, ang selling point mo doon is peace of mind. So, parang ganon. Now, so parang naging ganon lang kadali sa'yo yung ganon lang kadali sa'yo yung to counter yung fear. Kasi ang kabaliktaran ng fear is, para ma-dissect mo siya, palagi mo tatanungin, ano ba yung kabaliktaran nito? So, ang kabaliktaran ng fear is courage. So, ganun ka lang nagkaroon ng courage, Brad, yung sinasabi mo lang, yung parang mindsetting lang na kaya ko to, adya, ganun lang. Tiwala sa sarili at tiwala sa proseso. Yun. Actually, yung binanggit mo na yan, it's related dun sa point number 2 natin na we need skills. I-share ko lang na when I went full-time, ayun lang yung pinaguhugutan ko ng confidence. Yung skills. Diba? Ang tinanong ko lang sa sarili ko, am I the type of person capable of acquiring and mastering a particular skill? So, tinanong ko, ano ba yung mga skills ko in the past na talagang minaster ko? So, one is running, another one is swimming, speaking, studying. Sabi ko ngayon, may mga ING eh. So, tinanong ko, tama naman pala, okay naman pala, kaya ko naman pala mag-aral ng skill and kaya ko naman pala mag-practice and para ma-master ko siya. So, ayun yung parang pinanghawakan ko para magkaroon ako ng confidence. Now, yung fear kasi, para mapunta ka dun sa courage na part. Di ba, definition ng courage, Brad? Courage is acting in spite of fear. Yun, so acting in spite of fear. Takot ka pa rin, pero you're still doing it. Now, mawawala yung fear na yon habang nagkakaroon ka ng confidence. Now, ang tanong, ang next level dun sa flowchart natin, how to build confidence. There's only one way. And ito lang yung way na palagi kong sinasuggest sa mga students ko.
confidence comes from repetition. So if a particular endeavor is hindi mo pinaulit-ulit, hindi ka confident doon, 'di ba? So let's say for example, public speaking. Pwede bang pinanganak ka na magaling agad? Meron bang magaling na agad sa una? Pero yung una mong public speaking, talagang mangangatog ka, mamamasa lahat ng yung puwet mo mamamasa. When I first, went up the stage, nung nag-public speaking ako, siguro mga high school pala, talaga nangangatog, Brad. And kita ng audience na nakahawak ako sa mic, talaga nangangatog yung kamay ko. Ganun katindi. Pero yun nga confidence comes from repetition eh. So, ulitin mo ulit, mag-public speaking ka ulit, and then gawin mo ulit, hanggang sa magkaroon ka na ng confidence na required to master that, to make it a high income skill. So, yun lang. Yun. And dun papasok yung 10,000 hours. Diba? Repeat, para may confidence ka. Now, may mga nagtatanong sa akin, Kap, hindi pa ako masyadong confident. Pagka nakarinig ako, when di ba nagko-coach din kasi tayo ng mga students. Kapag nakarinig ako ng confidence dun sa bibig ng student, alam ko na agad na may problema sa repetition. Ganun lang kasi kasimple ang mag-coach eh. Meron ka lang mga triggers, meron ka lang mga words, phrases, sentences na kailangan marinig dun sa kino-coach mo para malaman mo na agad kung ano yung problema niya. And it's very important for a coach na makita agad yung key issue para matulungan mo yung student. So, pagka narinig lang ako ng confidence, let's say, sinabi niya, Kap, wala akong confidence sa buying, wala akong confidence sa selling. Diba? Ibig sabihin, hindi niya talaga dinideliberately practice yung particular skill na yun. Kaya nga, it's one way to do that is yung through paper trading. Diba? Saan ka nakakita, Brad, na napapractice mo na yun, parang nagkakaroon ka ng muscle memory without having to pay something. Diba? Na parang without risking anything. Diba? Napapractice mo yung, well, totoo, hindi siya masyadong, kung kunyari merong, let's say, if it's a game, kung i-gamify natin yung trading, siguro, kung kunyari, 1,000 points, yung kapag ka naka-real trade ka, so, 1,000 experience points kapag ka naka-real trade ka, siguro sa paper trade, nasa 200 experience, or let's say 100 experience points yung paper trading. Meron pa rin. Diba? Kasi bakit meron pa rin? Meron pa rin action. You're still clicking the mouse. So, merong movement. May action na nagaganap. Merong decision making na turned into action. So, nakiklik ka pa rin. Which is good. Mababa nga lang yung experience points doon. Pero kung makasampung paper trades ka, equivalent na yon to one real trade. Diba? I-gamify. Dun sa mga naglalaro ng Ragnarok, parang you're at level 20, tapos nag-grind ka, nagpapa-level ka dun sa mga poporing, dun sa mga maliliit na cute, na mga tumatalon-talon. Di ba? Hindi siya ganun kalaki yung experience points, pero meron pa din. Pagka pumatay ka ng 1,000 poporing or 2,000 poporing, di ba? So, walang risk. Di ba? Hindi ka gagamit ng maraming healing potions, hindi ka mamamatay. Kaya nga nauso yung mga bot sa Ragnarok Before, kaya nga nawala na yung fun Kasi papalevel sila dun sa nagka-grind sila dun sa mga monsters na talagang way below their level. Diba? Pero still, they're leveling up. Diba? So, ganun din yung sa trading. And if you really want to practice confidence, you have to repeat it and then you have to do paper trades. Diba? Be humble enough to train. Be humble enough na magpa-level. Be humble enough to grind. Ganun lang kasimple yun. So, ayun yung palagi kong paulit-ulit na lang na answer ko sa mga traders na merong problema sa confidence. Pagka tinanong Kap, wala akong confidence sa particular setup na to. Tapos tatanungin ko, bakit? Gano'n ba karami yung times na mo yan? Na na-encounter mo yung setup na yan or na-trade mo na yan? Kap, first time ko lang ma-trade. Natural, Brad. Diba, first time mo lang pala ma-trade ng ceiling play Siyempre, wala ka talagang confidence nun. That's expected of you. So, diba, meron pa bang i-add, Brad? Siguro, Kap, yung sabi ng isang mentor ko, si Tony Robbins, sabi niya, and lagi mo rin siyang sinasabi, siguro nakalimutan mo lang, repetition is the mother of skills. Yun! Hindi the mother of dragon, guys, the mother of skills. Repetition is the mother. So, for you to develop a skill, yun ba yung ibig sabihin nun? You have to repeat it. Correct. So, shall we move to number 4? Number 4. Actually, itong number 4, it's all about edge. And yung ganito, ang mindset ng ibang tao after makapagtapos sa school or makagraduate is, I made it. Tumitigil na mag-aral. Mm-hmm. The truth is, after graduation, dun pa lang
nagsisimula yung mga hamon sa buhay. Sa school kasi, ang basehan lang is yung exam, whether pumasa ka or bumagsak. So, malalaman natin kung papasa ka or bumagsak if mag-aaral ka. Nare-relate ko siya sa trading eh. Meron kang good trade or bad trade. Isa lang ang reason kung bakit meron kang bad trade. Kasi hindi ka nag-aral. Meron ding reason bakit meron kang good trade. Kasi nag-aral ka. Actually, confession ko lang, nung time na nalugi ako sa trading, as in yung sobrang down na ako, halos wala na akong pera nun. Tapos, kapag may mga seminar, conferences, uma-attend pa rin ako. Bumibili pa rin ako ng libro. Actually guys, sobrang daming learning materials online. Sobrang undervalued lang. Kasi iba yung priority natin. Diba gusto mo ng free learning materials, pumunta ka online, pumunta ka sa YouTube, ang dami dyan, ang daming articles. I-click mo na lang yan. Pero bakit nung time na halos wala na akong pera, nagbabayad pa rin ako doon sa mga seminars. Kasi para sa akin, mas may value yung mga seminars na may bayad. Ang problema kasi sa free education or yung free mentoring, sobrang dali niya i-cut loss. Yung parang mindset na, wala naman akong binayad dyan, kaya hindi ako makikinig dyan sa speaker na yun. Wala naman akong mapapala dyan. Parang wala naman akong in-invest dyan eh. So parang wala lang, sayang din yung effort ng speaker, diba? Versus, nag-invest ako ng, let's say, 100,000 sa seminar na to. Ang mindset ko mag-iiba. Dapat mabalik ko yung 100,000. Or dapat may sobra pa, may supli pa dun sa ininvest ko. Di ba nga, Kap, sabi mo, kapag nag-invest ka ng pera, whether sa book na 300 pesos, ang balik niyan sa'yo times 10, di ba? Oo. Kaya, huwag kang mag-hesitate gumasto sa learning. Willing ka magpatalo ng hundreds of thousands, millions sa trading, pero sa learning, sobrang kuripot mo. Huwag ka nang magtaka kung bakit lugi ka sa trading. Kasi mali, sobrang mali. So, ang point number 4 is, learning never stop after school. Life never stops teaching. Learning never stops because life never stops teaching. Parang ganun ba? Oo, parang ganun. Actually, papalitan natin yun. Never stop learning because the market never stops teaching. Yun. Nakuha ko tong isang parang naisapuso ko na rin tong sentence na to eh. Ang common trait daw ng lahat ng successful na traders is coachable. Yun. Ulitin ko guys lahat ng common traits ng lahat ng successful na traders is coachable. Ganito yan, kahit anong bato ng information sa'yo, kahit ibigay ni Cap, lahat ng alam niya, kahit ibigay ni Boss Z, lahat ng alam niya sa'yo, kahit sila pa'y mag-mentor sa'yo, if hindi ka coachable, walang mangyayari sa'yo. So ask yourself, coachable ka ba? Sabi din ni Sir Robert Kiyosaki, nabasa ko to eh. The moment you stop learning, you start dying. Yun. Gusto mo bang mamatay? Matuto ka. Yun. So, ikaw, sir, paano ka, how do you, I'm sure you see yourself as someone who is coachable. Tama ba? Yes, sir. So, ano ba yung mga pwede mong may advice sa mga, siyempre, yung mga kapanaligs natin ngayon, medyo nagtatanong-tanong na yan, coachable nga ba talaga ako? So, ano yung mga pwede mong may advice sa kanila on how to be coachable? Siguro number 1 is yung dapat araw-araw meron kang natututunang bago. Mm-hmm. Never let a day pass na wala kang natututunang bago. Kaya araw-araw meron akong laging sinishare na mga wisdom eh. Kasi ayokong maging stagnant yung growth ko. Yung parang, ngayong araw wala akong nagawa para sa trading goals ko. Di ba? Lagi nating sinasabi, Kap, anong ginawa mo today that brings you closer to your trading goals? Correct. So if wala kang nagawa ngayong araw, for me, that's a sign na hindi ka coachable. Parang tulungan mo naman yung sarili mong maging coachable muna. Parang, kaya ka siguro wala pang mentor na lumalapit sa iyo or kahit sinong i-PM mo kasi hindi ka pa ready. So, bago ka tulungan ng ibang tao, tulungan mo muna yung sarili mo. 'Di ba? The teacher
When the student is ready, the teacher will appear. Ako kasi medyo ma-pride tayo. Medyo, hindi naman sa pagmamayabang. Nung estudyante pa kasi ako, parang medyo achiever na, competitive, ganyan. So, ma-pride ako. Ang mindset ko nun is, hindi ko naman kailangan ng mentor eh. Ang mindset ko dati is, kaya ko to, kahit ako lang mag-isa. Bigyan mo lang ako ng mga info online, aralin ko to. Mm-mm. So, para sa akin, okay lang yun. Pero, ang haba ng learning curve. So, ang ginawa ko, ang mindset ko dati is, I will be the best out of school student ng ZFT. Then, nag-aral ako ng mabuti, and then, ayun, naging close ko nga si Sir Hyperion. Tsaka niya ako na mentor. So, hindi ko talaga ginusto na i-mentor niya ako. Parang, siya na mismo yung nag-open up na, uy, gusto mo bang i-mentor kita? So, kaya very, very, sa akin, Kap, yung quote na yun eh, kasi applicable siya sa buhay ko. And then, nag-announce pa si Kap ng impact nung sa, tuloy-tuloy. Siyempre, umattend din ako nun. Parang, yung universe na yung nagsasabi sa akin na, oy, hindi mo, kaya mong mag-succeed alone, pero eto na bibigay ko na sa iyo to, kailangan mo to. So be humble enough. So correct. Yun, another sign of being coachable is being humble. Correct yun. Kahit alam mo na, papasok din yan yung sinabi mo kanina, Brad, na alam ko na yan attitude eh. Ako alam mo kung anong ko dyan. Anong take ko dyan. Kahit alam mo na, huwag ka na magsalita na alam mo na yan. Diba? You learn it again. Diba? Kumbaga parang, edi na-i-share sa'yo ulit, edi maganda, na-refresh ka. Yung believe me, nabanggit ko nung mga previous trading RXs na palagi akong nakailang attend ako ng eye-opener seminars, mga free seminars ng call. Diba? Paulit-ulit lang yung module. Alam ko na yon, pero every time na ma-attend ako, meron akong bago natututunan. Kasi, mini-make sure ko na meron akong bagong matututunan. Ganun lang kasimple yun. Parang, syempre yung objective ko nung first ko na umattend, iba na sa objective ko nung 5 beses ako umattend. Diba nung 5 beses ako umattend, ang speaker kasi ng pre, si Juanis Barredo at si Ayla Raya. Ayla Raya will talk about fundamentals, Juanis Barredo will talk about technicals. Nung 5 beses ko na naka-attend sa free seminar ng call, ang objective ko na noon is kailangan ma-dissect ko kung paano to nag-i-speak itong mga to, why are they very charismatic sa audience nila. And believe me, di ba si Ayla Raya and Juanis Barredo, mga charismatic speakers yan, di ba? So, ayun na yung objective ko during my 5th visit of the same seminar. Ganun na yan. Ano ba, what's with them? Ano ba yung nila, paano sila gumagamit ng words? Paano sila gumagamit ng hand gestures? Yung dissection ko, pre, kasi ako, I'm a very observant na person eh. Yung dissection ko, pre, hindi lang sa trading, lahat yan, dinadissect ko. Diba? Kasi, very fascinated ako sa human behavior, how they do things. So, tinitignan ko lahat ng mga telltale signs pagdating sa ganyan. So, wag talaga yung alam ko na yan attitude. So, actually, applicable din to sa, kakapanood ko lang na video from Peng Joon. So, meron daw 3 levels of learning. Hindi ba napapansin, guys? Paulit-ulit lang yung learning, education, kasi sobrang importante niya. So, the 3 levels of learning. Number 1 is, actually yung acronym niya is LET. Let. L is learning. That's the first step of learning, which is learning. Yung mga umaattend ng seminar, workshop. So, isa ako doon. Isa ka ba doon? Ito yung tinatawag niya na information hoarders or yung tanggap lang ng tanggap ng information. Pero, ask yourself, yung information ba na yon is applicable sa'yo? So sabi nga, sabi mo sa umpisa ka, parang itanggapin mo yung mga bagay na tingin mo makakatulong sa'yo. Mm-hmm. Tanggalin mo yung mga bagay na hindi makakatulong sa'yo. So that's the first level of learning, which is learning. Second step is yung execution. So guys, lahat ng matututunan nyo dito sa Trading RX is the first level of learning. So, ang makaka-apply or makaka-execute ng mga learning dito sa Trading RX is for me, mas lalapit dun sa gusto nilang goals. Diba? Kasi yung step 1, those are all ideas eh. Mm-hmm. Ideas. Pero,
bihira lang yung makakapag-execute doon sa mga ideas na galing sa learnings mo. So, as early as now, dapat meron ka ng action plan na after this Trading RX, ito gagawin ko. Kasi believe me guys, after nitong Trading RX, yung iba sa inyo will go back to your comfort zone. Oo, mag-Facebook ulit kayo. Parang mawawala lang yung essence ng Trading RX eh. Pero if you execute your learnings, yun ang game changer for me. Execution. Kahit sa trading naman ka, diba? Kahit plano ka ng plano, kung hindi ka makaka-execute, bale wala rin. Second step, the third level is teaching. So guys, learning, execution, and teaching. Dito na papasok yung inspiring others, kung ano yung natutunan mo, motivating others, sharing what you learn, diba? Kasi pag natutulong mo babalik na naman ako doon, guys, repetition na naman, diba? Kung natutulong mo yun sa bata, ibig sabihin, naiintindihan mo yung topic na yun. So, siguro, magandang action plan dito is, for example, may support group na kayo. So, guys, sharing naman tayo kung ano yung natutunan natin. And then, ano yung action plan natin doon? Parang ganun, Kap. So, guys, binibigyan ko na kayo ng ideas, guys. So, yun, Kap, yung masasabi ko. And, actually, ito, isang activities sa Impact Cup, di ba? I-relate daw natin yung market sa isang bagay. Tama, Kap, di ba? Yun yung activity eh. Mm-hmm. So, sa akin, yung market is para siyang teacher. Di ba? If the market is a teacher, then you have to be the best student. Agree. Just to relate lang dun sa sinabi mo. Ang dati kong tagline kay Kidlat is, alam ko nasa Twitter ko to eh. It's, my goal is to be a good trader, a better teacher, and the best student of the markets. Yun. To be a good trader, a better mentor to my students, and to be the best student of the markets. Ayun ang tagline ni Kidlat before. Ngayon, ang tagline ni Kidlat, ano na ngayon eh. Di ba, more on intangibles na tayo. Ang something that motivates me na ngayon is, the name that came to alter the game. You cannot spell game without me. Yo. So, learning never stops. Totoo yan, Ako, in my experience, bigyan ko lang ng brief background, mas marami ako natutunan after ko graduate ng college. So, parang kung iisipin ko yung mga natutunan ko sa college, hindi ko siya na talagang naaalala na, Mas naalala ko yung mga natutunan ko sa mga umattend ako ng seminar, yung mga self-led learning ko, yung mga nag-take down notes talaga ako. Why? Kasi, yung learning dito sa stock market, mas matimbang dahil may kapalit na pera yung yung lahat ng galawan natin dito, yung mistakes mo, may kapalit na pera. And palagi ko ang sinasabi, wag mo nang hayaan na si Miss Market yung maningil sa ng tuition fee dahil pag naningil yan, masyadong malaki. Masyadong malaki yung tuition fee niya sa course na ibinibigay niya sa'yo. And a lot of people have been paying that tuition fee since time immemorial. Diba? Si Miss Market para siyang para siyang kartero ng Meralco. Para siyang bill ng Globe. Para siyang may nilad na bill. Every month yan darating sa sa bahay mo, magbibigay yan ng bill. Ito po yung bill nyo. Ito kasi yung mga nagastos nyo this month. Ito yung mga mistakes na nagawa nyo. So, ang bill mo is 300,000 for this month. Ang bill mo is 1 million for this month. Diba? So, next month, nandiyan na naman siya, kakatok na naman siya. Diba? Hanggang sa hahayaan mong hayaan mong mangyari yun. So, anyway, what's number 5, sir? I'm talking about legacy now. Ito yung parang quote ko or sentence na kapag wag naman sana, ito yung gusto kong tumatak sa lahat ng traders or hindi lang sa traders, sa lahat ng tao. Ito yung parang finishing sentence ko na kapag nasabi tong sentence na to is ako yung maaalala nyo. Next. So far ba guys, nag-e-enjoy ba kayo sa Trading RX? Ito talaga yung pure intangibles ang naganap dito. As you can see, wala tayong charts, wala tayong binanggit about trading kasi we feel na ito talaga yung mahalagang kailangan nating turuan. Ako, it's a work in progress for me, itong intangibles, and I'm excited every day to learn something new about intangibles kasi parang lumalabas na ito yung life's work ko eh. Yung I'm still learning. And hindi ako yung tipong tao na alam lahat yung tungkol sa intangibles. Hindi ako yung tipo ng tao na sobrang expert na dito. Don't get me wrong, I'm still learning. Natututo ako sa mga students ko, natututo ako sa mga posts nyo. When I read the thesis of
my students, recently nagkaroon sila ng, anong tawag dito, 90-day impact challenge. Kasi after impact, merong, nabanggit ni Stephen Stinch kanina, after learning, merong execution. And the way we do it in impact is meron akong 90-day challenge, which is basically 3 months. So, sabi nga nila, di ba, to build a habit, you need 21 days, but to make it a lifestyle, you need 3 months at least. So, it's one way that I do para yung mga students is ma-apply nila yung mga learnings nila, and it's called 90-day challenge. Madugo yun, and it's expected na hindi talaga lahat makaka-adhere doon sa ano, kasi hindi lahat merong, alam mo yun, they don't have what it takes para matapos yung 90-day challenge. Kaya nga siya tinawag na challenge. And it's all about your everyday grind, para siyang journal na matindi, kasi lahat ilalagay mo doon, yung merong success logs, merong ano yung mga natutunan mo today, what did you listen today, what did you learn today, what did you write in your journal today, ano yung na-reflect mo today. At the same time, ano yung trade mo today, ano yung paper trade mo, ano yung real trade mo, and everything. And then, ang hulaan nyo guys kung ilang % lang yung mga nag-submit ng thesis out of the total impact attendees. Hulaan nyo. It's actually 25% more or less. 25% lang ang nag-submit ng thesis out of the, I don't know, kung 212 impact students. 25% lang. Now, anong mapapansin nyo guys sa 25%? It's the same ratio and proportion dun sa mga nagsasucceed sa stock market. Di ba sabi natin, 85 to 95% in the stock market lose or they fail. Diba? Totally. So, parang, tapos 20% lang yung nagsasucceed. 10 to 20% lang yung nagsasucceed. So, same. Nakita nyo yung majority and yung minority. And itong 25% na to, ito yung minority. Ito yung mga masarap tutukan ng mga tao. Kasi alam mong very serious sila sa pursuit nila of excellence. Sa pursuit nila to really win in this game. Diba? Now, hindi ko sinajudge yung mga hindi nag-submit. Maybe they have their own ways of learning, of executing their ano. Pero, ang thinking ko kasi dyan is the reason why you attended Impact is because you want to earn more or you're not earning. And what I taught you sa Impact is how to earn, diba? And ito na yung execution part na kung saan gagawin mo na yung part mo. Learning kasi is a two-way process yan eh. Merong part yung mentor and then merong part yung student. Now, I already did my part, diba? Now, it's time for you to act. Alam mo yun, hindi ka naman yung challenge, yung workload na ina-entail ng 90-day challenge is not for me. Wala akong pakialam doon, 'di ba? Yung sa thesis mo, it's your life's work. It's for you. It's acting on your dreams. It's acting on your goals. Kawawa naman yung goals mo, hindi mo pinapansin. Puro salita lang ang nagaganap. 'Di ba? So, ganun lang kasimple. And I admire those people, those students na nag-submit ng thesis nila kasi they are following the process. Diba? How can you change if before Impact, hindi ka gumagawa ng journal, hindi ka gumagawa ng thesis, and then after Impact, ganun pa rin. Diba? What do you expect for the market to do? Do you expect the market to reward those efforts? Wala kang effort na ginagawa. So, if you are still losing, you deserve it. It's your fault. Diba? Wala akong remorse dun sa mga taong natatalo kasi tamad sila. Wala ganun talaga. Ganun talaga yung majority and minority. Nandun yung ano, and it's mind-blowing for me kasi nga nung nakita ko, 25% na yung nagsubmit ng thesis. Wow. Diba? And I hope yung 75% na yun, kumikita na sila. Diba? I hope kumikita na sila kaya hindi sila nag-submit ng thesis. Yung the market does not reward the trader who knows. The market rewards the traders who do. Yung? Hindi po paramihan ng knowledge sa trading. Importante yung knowledge, pero ang mas importante doon is kung yung naa-apply mo ba yung knowledge na yun. Because why? Knowledge is just potential power. Yun. Knowledge is potential power. Lahat ng nabanggit dito sa Trading RX are just potential power. It's your choice or it's your job to unleash that power. So, paano mo ma-unleash yung power na yun? You have to execute those knowledge or those learnings that you know. Yung mga notes ko dito, sabi, strive for excellence in few things rather than good performance in many. Kasi 20% of 80% of your profits will come from 20% of your trades. Thus, 80% of your productivity will come from the 20% that should be parang important or yung urgent. Kasi ang problem, if you want to increase your productivity,
ang usual kasi na ginagawa natin is nakalista lahat eh. Okay. To do list 1, to do list 2, to do list 3, to do list 4. And then sequential mo siyang gagawin. Pero why not itulat mo muna yung mga to do list mo kasi 1 to 10 and then identify kung ano ba yung dapat mong tutukan muna.